Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at sumaatin nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Welcome po mga kapatid dito sa ating Quiet Time. Basahin po natin Mateo 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang sentro ng katuruan ng Biblia. At ang pag-ibig ay itinuturo sa Biblia bilang ang ating Panginoon, ang pag-ibig. At ang pag-ibig nito ay naipapahayag at naipapakita sa pamamagitan ng ating pananampalataya na pananampalatayang may pag-ibig, na kung saan ang pag-ibig na ito ay hindi makasarili, pag-ibig na hindi nakatuon sa ating pansariling kalalagayan, at ito ay tapat at buong pusong pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kaya't ang kahulugan o mensahe ng Ebanghelyo o ng mabuting balita ay ang pag-ibig ni Kristo na nagpapabagong buhay. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, ang tao ay naligtas. Nagkaroon ng bagong buhay, kapatawaran na nagpo-provide ng mga tugon sa ating mga panalangin. Ganito kahalaga ang pag-ibig sa ating Panginoon. Kailan ba natin naranasan yung ganap na pag-ibig? Naranasan na ba natin yung pag-ibig na fulfilled tayo, nandun yung kagalakan, na dahil sa pag-ibig talagang napapa-praise and worship tayo, dahil sa pag-ibig ay sobrang ansaya nating maglingkod. Nandoon yung buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay dumadaloy ang pag-ibig sa atin at ito ay nagiging pagpapala sa iba. Kaya ang pag-ibig ay hindi sa puso lamang. Ang pag-ibig ay hindi sa isip lamang. Ang pag-ibig para sa ating Panginoon ay ministeryong dapat nating gampanan. Ang pag-ibig para sa Panginoon ay nagpapahayag ng gawa. Pag sinabi natin, I love you Lord, ibig sabihin, ito ay may kalakip na service. Ang pag-ibig sa Panginoon ay may kalakip na gawa, paglilingkod, ministeryo, pagmimisyon. Kaya kung lagi nating ipinapahayag, I love you Lord, I love you Lord, ibig sabihin, I love the people. We love the people. We serve the people. We help the people. We disciple. Magdidisipulo tayo. Kaya ginto at napakalaking kahulugan ng pag-ibig para sa Panginoon. Kaya sa ganitong diwa, mga kapatid, ay mapuspos tayo ng pag-ibig ni Kristo. Mabuhos sa atin, sumaatin ang pag-ibig na dakila ng ating Panginoon, dumaloy sa ating mga puso at maipahayag sa ating kapwa sa iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod, pagdidisipulo, pagmiministeryo, pagtulong, pag-abot sa mga nangangailangan. Mahal mo ba ang Panginoon? Iniibig mo ba ang Panginoon? Kung sa gayon, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili, ng may ministeryo, ng may paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa payak na pagbubulay-bulay na ito ay magbigay ng malawak na kaunawaan, malalim na relasyon, at pagtanggap sa mensahe ng Ebanghelyo na Ikaw, O Diyos, ang Diyos ng pag-ibig na nagparamdam sa amin, nagkaloob sa amin ng pag-ibig na ito upang ito ang maging susi sa aming paglilingkod at pagministeryo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali. Linisin mo ang aming mga puso at mapalitan ng dakilang pag-ibig mo. O Diyos, patuloy kami makasunod sa nais mo,
Tulungan mo kami na maging karapat-dapat sa harapan mo, na sa iyong kagandahang loob kami ay paging tapatin, pakabanalin, baguhin sa araw-araw, at maipadama namin ang pag-ibig mo sa aming kapwa. Gayun din, Panginoon, dalangin ko po na mapuno ng pag-ibig ang iyong mga anak. Maranasan po nila palagi ang iyong pag-ibig. Sila, O Diyos, na mga broken-hearted, mga may pagkapiko, may mga pagdadalamhati, may kalungkutan sa kanilang buhay, may mga naisip, mga disappointments, Panginoon. Puspusin niyo po ng iyong dakilang pag-ibig ang kanilang mga puso. Yakapin niyo po sila, maranasan nila ang biyaya mo, O Diyos. At magliwanag ka po sa kanilang buhay. Sila, O Diyos, na naghahanap ng hustisya, kapayapaan, kapanatagan sa kanilang buhay. Sila, O Diyos, na nangangailangan ng kagalingan, kalakasan, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Gumaling po sila, palakasin niyo po sila. Sa inyong dakilang pag-ibig ay maranasan nila at tanggapin nila sa kanilang buhay ang kapanatagan at kapayapaan ng buhay na nagmumula sa inyo, at pagkaroon ng panatag na pamumuhay. O Diyos, sa mga naglilingkod, sa iyong mga lingkod na patuloy na sumusunod, nagsisikap na magdisipulo, nagsisikap na magbahagi ng ebanghelyo, patuloy mo pong palakasin ang kanilang mga buhay. Sa kanilang paglilingkod ay patuloy silang makaranas ng inyong biyaya at palakasin ang kanilang pananampalataya, at sila ay lumago sa buhay na naglilingkod sa kapurihan at kadakilaan ng iyong pangalan, o aming Diyos. Maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay sa aming mga buhay. Kaya pagpalain ang iyong mga anak, pagpalain ang bawat tahanan, pagpalain ang bawat simbahan, ang aming bayan, pagpalain, O Diyos, ang mga mag-aaral, ang mga magulang, sa kanilang pagtatrabaho, ang mga hanap buhay, mga pangkabuhayan, lumago po in Jesus' name. Sila, O Diyos, na hindi pa nakakapagpasya, na lumapit at tanggapin ka sa kanilang buhay, O Panginoon Diyos. Nawa ang iyong dakilang kalooban ang magbibigay sa kanila ng bukas na puso at isipan upang ikaw ang kanilang maranasan sa kanilang mga buhay. At gayon din, Panginoon, ikaw po ang magpapasagana sa buhay ng bawat individual, ng bawat pamilya, na nawa, Panginoon, ay laging naroon ang pagnanais na makapaglingkod sa inyo, at sa anumang dalangin ng puso ng inyong mga anak ay mangyari ayon sa dakilang kalooban mo. O Diyos, sa lahat ng aming panalangin, ang iyong dakilang kalooban ang maganap. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, maglingkod ng may pag-ibig para sa Panginoon. God bless everyone.